Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw pag-usapan natin ang isang mainit at medyo controversial na issue na nangyari sa mundo ng politika at entertainment. Ang issue ngayon ay tungkol sa pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta na hindi raw niya ikinatuwa ang ginawa ng comedian na si Vice Ganda sa kanyang concert kamakailan. Ayon kay Marcoleta, hindi lang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawa umanong katatawanan, kundi pati siya mismo ay nadamay. Medyo mabigat ang tono ng kanyang reaksyon. Kaya pag-uusapan natin ito ng masinsinan para makita natin ang dalawang panig at para mas maintindihan din ng ating mga manonood kung saan nga ba nanggagaling ang bawat isa. Ayon sa artikulo, ibinahagi ni Congressman Rodante Marcoleta na hindi lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging paksa ng biro ni Vice Ganda sa concert. Sinabi pa niya na pati siya ay ginawang katatawanan sa nasabing event. Idinagdag ni Marcoleta ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya patukoy kay Vice Ganda. Nakita niya si Senator Grace po. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya ang senadora. Pero ayon pa kay Marcoleta, bigla raw sinabi ni Vice, "Tignan nyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo." Para sa mambabatas, ito raw ay isang napakawalang hiya na pahayag. Kung titignan natin, matagal nang may linya na naghihiwalay sa comedy at sa respeto sa mga public figures. Sa Pilipinas, kilala ang stand-up comedy at concert acts bilang lugar kung saan pwedeng maglabas ng matapang na biro. Minsan politikal, minsan personal, minsan parehong halong biro at banat. Pero sa kabilang banda, ang mga public figures tulad ni Marcoleta ay may reputasyon at posisyon na iniingatan. Kaya natural na kapag may biro na tumatama sa kanila ng direkta, iba ang dating. Dito pumapasok ang malaking tanong, hanggang saan ba talaga ang sakop ng freedom of expression ng mga komedyante? At hanggang saan naman ang dapat na tolerance o pasensya ng mga public figures sa ganitong klaseng biro? May mga nagsasabi na kung ikaw ay nasa politika, dapat ay sanay ka na sa mga biro at puna dahil kasama ito sa trabaho. Pero may iba rin namang naniniwala na kahit public figure ka, may hangganan pa rin ang biro. Lalo na kung ito ay tumutukoy sa physical appearance o personal na aspeto ng isang tao. Kayo mga katinig ko, ano ang tingin ninyo? Kung kayo ba ay nasa posisyon ni Congressman Marcoleta, naiinis din ba kayo kung may magsasabi ng ganitong biro sa harap ng maraming tao? O tingin ninyo ay bahagi lang ito ng comedy act at hindi dapat personalin? Kung ilalagay naman natin ang sarili sa posisyon ni Vice Ganda, kaya ba nating bitawan ang ganitong klaseng punchline kung alam nating may posibilidad na masaktan ang taong pinapatungkulan natin? Ito ba ay simpleng patawa lang o may mas malalim na mensahe na gustong iparating? Isipin natin ang ibang halimbawa. May mga comedians sa ibang bansa na kilala sa matinding banat sa mga politiko. Halimbawa sa US, ang mga late night show host ay madalas gumagawa ng jokes tungkol sa presidente at sa mga senador. Pero madalas kahit medyo masakit ang biro, tanggap ito ng audience bilang parte ng satira o social commentary. Sa kabilang banda,
may mga pagkakataon din na nagiging controversial at napipilitan mag-public apology ang mga comedians kapag lumampas sa inaasahang limitasyon. Sa huli, malinaw na may dalawang panig sa usaping ito. Sa panig ni Congressman Marcoleta, may damdaming nasaktan dahil sa isang biro na para sa kanya ay walang respeto. Sa panig naman ni Vice Ganda, maaaring ito ay bahagi lang ng kanyang performance bilang comedian. Isang paraan para magpatawan ng audience. Kung tayo ang tatanungin, mahalaga na pareho nating igalang ang freedom of expression at ang dignidad ng bawat tao. At higit sa lahat, sana'y magsilbing paalala ito sa atin na ang salita kahit biro ay may bigat, lalo na kapag naririnig ng libo-libong tao. Mga katinig ko, ano ang stand ninyo rito? Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, anybody for that matter pwede magpatawa, but if possible, not in the expense of another person. Peace. Yan po ang trabaho niya, manlait ng tao. Diyan po siya kumikita, mamahiya ng tao. Pero may mga taong humahanga pa sa kanya sa kabila ng panlalait niya. Dapat dyan sinasampulan ng matauhan. Kung manlait ng kapwa kahit dinaan sa joke, akala mo perpekto pagkatao niya. Kumikita yan sa panggagamit ng kapwa niya. I-boycott ang mga produktong ine-endorse niyan. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!